Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi, may strike ba o wala. At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod
ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon na Lunes. At ngayon ay September 29, 2025. At ikasyam na araw na po ng pagbaha dito sa Dagupan. Pero konti na lang. Kaya maganda na yung umaga. Nasaan natin hanggang mamaya hapon, wala na yon. Okay mga kaibigan, oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po na sa oras, ihahatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. At pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Ang inyong pong tagapagbalita sa ngalan po ni Carol Liway, ako po si Susan Valdez Siadaw. Kantabay natin si Ka Richard Ulanday. Oras na agad ah. Na-excite mo sa baha. Dumako na tayo sa ating mga balitang pambansa. DBM Pangandaman binuhos ponda kontra baha, dinikdik ni Ping Lacson sa kapabayaan. Todo Balita. Pulong Trillanes nag-check kay Digong sa ICC ayon kay Pulong Duterte. Todo Balita. 1.38 billion winalis ng dalawang bagyo habagat sa agriculture. Todo Balita. Kongreso ang dapat managot versus mga issue sa budget. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, National Nuclear Energy Safety Act o paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, ikinatuwa ni Congressman Mark Cojuangco. Todo Balita. Mga kawari ng LGU, mangaldan na kiswing, cha-cha at boogie sa unang ballroom dancing session alinsabay sa Civil Service Anniversary. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Margaret Altea Santo Tomas kinaldag ang letran sa 4-set. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Hindi nakalusot kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang tanggapan ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa issue ng mga inilabas na pondo para sa controversial na flood control project. Inakusan niya ang DBM ng kapabayaan dahil inilabas ang flood control funds na hinugot mula sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Maski pa paano merong negligence ng DBM kasi yung unprogrammed appropriations, paano ito nahugot at napunta sa infrastructure project, sabi ni Lacson. Samantala, binunyag ni Lacson na higit 100 billion ang isiningil ng mga senador sa ilalim ng 19th Congress sa national budget ngayong taon. Sabi ni Lacson, lumalabas sa dokumentong kanyang nakalap na ang mga siningit ay mga individual insertions bagamat natag for later release o FLR.
Ayon pa kay Lacson, hindi pa niya nakikita ng buo ang listahan ng mga miyembro ng Kamara de Representantes pero mahaba rin anya ang listahan. Maaring tanungin ni Lacson ang mga kinaukulang ahensya sa deliberasyon ng panukalang 2026 National Budget sa Senado kung bakit pinayagan ng mga budget insertions. Hindi pinalagpas ng isang opisyal ng Department of Justice ang pa-finger heart ng kontraktor na si Sara Diskaya na kumustahin ng media sa pagdating niya sa naturang tanggapan nitong Sabado, September 27. Kasama ang pa-finger heart ni Diskaya sa pagsusuri ng DOJ kung karapat-dapat siya ipasok sa Witness Protection Program. Payag ng DOJ o ni DOJ Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano nitong linggo, the heart sign and the remarks of Ms. Sara Diskaya are all taken into account in the assessment and evaluation of the persons involved. It is a sign of insincerity and complacency. We urge all persons of interest in this case to behave accordingly, dagdag pa niya. Kasama ni Sara ang asawa niyang si Curly Diskaya na nagtungo sa DOJ nitong Sabado, ngunit magkahiwalay silang dumating upang magsumiti ng karagdagang ebidensya na umano'y mga anomalya sa flood control projects. Naniniwala si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV ang ipinadala ng pamahalaan para mag-welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kanyang Facebook post nitong Sabado, September 27, maring binatikos ng mambabatas ang umano'y pagbisita ni Trillanes sa ICC at pinatamaan ng administrasyon sa sinagawang welfare check sa kanyang ama. Dagdag pa niya, baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo, banat pa ni Duterte. Nagbabala pa ito kay Trillanes, huwag umanong mag-alala. Ang dating senador dahil masasadlak din ito sa selda at hintay na lamang na mangyari ito sa kanya. Kinunek pa nito sa flood control fund ang binayad umano kay Trillanes para tignan ang sitwasyon ng dating Pangulo. Tugon naman ng ICC, lahat ng bumibisita sa detention facility ay may pahintulot o mismong hinihiling ng nakadetine ayon sa kanilang tuntunin. Samantala, pinost naman sa social media ni Trillanes ang isang larawan kung saan ipinakitang nasa harap siya na ICC. Relax lang po, nasa loob po si Dutch. Naghahanap buhay lang ang abogado. Ang abogado niya, ni Trillanes. Umabot sa 1.38 billion ang pinsala ng agrikultura at infrastruktura dulot ng magkakasunod na bagyong Mirasol at Nando na sinabayan pa ng habagat sa 9 na rehiyon sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Nasa 55.59 ng mga 595 ng mga magsasaka at farm workers ang apektado matapos salantain ng mga bagyo at habagat ang 47,723 hektarya ng kabukiran. Ayon sa DA, nasa 109,997 tonelada ng palay, mais, high-value crops, hayop at manok ang nawala at hindi pa kasama sa bilangan ang pinsalang dala ng bagyong Opong na nakatatapos lang humagupit sa bansa, partikular sa Mindoro at Masbate. Inutusan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga regional office at ang Philippine Crop Insurance Corporation na bilisan ang pagkwenta ng pinsala at tinatasan din niya ang National Food Authority na maglabas ng bigas para sa relief operations.
Good news para sa mga miyembro ng SSS. Magbubukas ng Social Security System ng bagong micro-lending program sa mga miyembro nito na may mahabang o mababang interes para hindi na sila mangutang sa 5-6. Sa SSS Loan Life, makakautang ang miyembro ng 5,000 hanggang 20,000. Babayaran ito sa loob ng 15 hanggang 70 araw sa annual interest rate na 8% at dagdag na service fee. Target na SSS na palakihin ang loan book nito hanggang 40 billion sa loob ng 2 taon. This will really help its Filipino members of SSS not to fall victims to loan sharks, sabi ni SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro. Katuwang ng SSS sa programa ang Union Bank of the Philippines. Sa iba pa natin mga balita, pinagtibay ng Court of Appeals na hindi ang Tape Incorporated ang may-ari ng mga copyrights ng Itbulaga, kabilang ang mga audio-visual recordings at jingle ng show. Tinanggihan ng Court of Appeals sa pila ng tape at pumabor sa original na host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Giit ng korte, walang pahintulot ang TVJ o ng TVJ ang paggamit ng tape sa mga copyrighted materials. Inutusan ng tape na magbayad ng 3 million sa TVJ bilang danyos at legal fees, kung saan ay 2 million para sa temporary damages, 500,000 exemplary damages, 500,000 sa attorney's fees. Ang desisyon ay kaugnay ng naunang ruling ng RTC Marikina na naglabas ng TRO laban sa tape at GMA Network na nagbabawal sa paggamit ng pangalan, logo at jingle ng Itbulaga, pati na ang pag-ere ng mga lumang episode. Umakyat na sa 26 na italang nasawi sa mga bagyong Mirasol, Nando, Opong at Southwest Monsoon na habagat ayon sa report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong linggo. Sa naturang bilang, 22 ang biniberipikahang ang biniberipika habang 4 ang kumpirmado ayon sa pinakabagong datos mula sa NDRRMC. Sa nagdaang bagyo, 33 individual ang sugatan at 14 na nawawala. Kabuang 738,714 pamilya o 2,797,706 katao naman ang iniulat na naapektuhan ng mga kalamidad. Sa naturang bilang, 46,611 pamilya o 163,317 individual ang nasa 2,680 evacuation centers. Sa ating balita sa iba yung dagat, nilagdaan ni US President Donald Trump noong Huwebes ang isang executive order para sa panukalang kasunduan na magtatatag ng US version ng TikTok kung saan bababa sa 20% ang Chinese ownership at mapupuntang control sa mga malalapit niyang kalyado. Kabilang sa mga investor dito ang Oracle founder na si Larry Ellison, tech investor Michael Dell, media mogul Rupert Murdoch, gayon din ang investment firm na Silver Lake Management at Andreessen Horowitz. Ayon kay Trump, sila ang mga highly sophisticated investor na mamamahala sa app. Aniya mananatiling bukas ang TikTok para sa 170 milyong American user habang masisiguro nila ang pambansang seguridad ng Amerika.
Sa ating balita lokal, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12305 o ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act o PhilAtом Law noong September 18. Ito ang magtatakda ng ligtas at responsableng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon kay Siacan District Congressman Marco Huangco, ang PhilAtom ang bagong ahensyang mamamahala at sisiguro ng lahat ng nuclear at radiation activity sa Pilipinas ay alinsunod sa pinakamataas na pandaigdigang pamantayan. Sinabi ng kongresista na ang batas nito ay bunga ng mahigit 2 dekadang advokasya niya. Ito raw isang hakbang patungo sa mura, malinis at maasahang kuryente. At naway matuldukan na rin daw ang kahirapan sa bansa dahil naniniwala siya na nuclear energy ang sagot sa taon-taon nating pagkakaroon ng energy crisis, kaya nga na po sana DOE. Sa pagpapatibay ng Republic Act 12305, inilagay ng Pilipinas ang pundasyon ng isang mas ligtas, mas malaya at mas maunlad na kinabukasan sa enerhiya. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversaryo ng Philippine Civil Service Anniversary, masigla nakilahok ang makawani ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa unang session ng ballroom dancing na sinagawa noong Biyernes, September 26. Pinangunahan ang aktibidad ng Human Resource Management Office o HRMO sa pamumuno ni Chief Administrative Officer Peso Manager Designate Helen Aquino. Pinamunuan ni National Dance Sport Coach Cheryl Fabia. Katuwang ang ilan sa kanyang mag-aral mula sa Mangaldan National High School, Special Program for the Arts, ang pagtuturo ng ballroom dance sa mga empleyado. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang kahalagahan ng wellness at work-life balance. Sanay na makawani isa ang ballroom dancing sa mga pamamaraan na nakatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan at pagpapahusay ng koordinasyon. Sa ating balitang sports, nagsabuatan sina Margaret Algaltea at Sai Zagula ng kalmutin ng UST ang Colegio de San Juan de Letran sa 25-16, 22-25, 25-23, 25-17 sa pagbalikwas sa Pool C prelims ng 4th Shaky Super League 2025 Pre-Season Unity Cup nitong linggo sa hapon sa Playtime Philoil Arena. Pinangunahan ni Gula ang Golden Tigresses sa 16 points. Samantalang bumakas ang crucial na 12 si best player of the game, Altea, na may 11 pa. Si Julia Balingit sa pag-rest back nila mula sa 5-set defeat kontra University of the Philippines noong September 21. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo po tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw sa ngalan po ni Carol Liway at kasama po natin sa technical side si Richard Ulanday. Oras po natin, ganap na ang 5:30. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap ng alas 5:33 at malinsangan na. Hindi ko lang malisangan yung aircon namin dito, pero malamig na umalis ako eh. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Na-fake news ako. Na-fake news ako ng Sabado. May kausap kasi ako, sabi niya wala nang tubig dun sa inyo. Kasi nga siyempre pag... kapag hindi naman kasi importante, ay hindi naman tayo pupunta rito kapag alam naman natin na baha po dito sa downtown area, sa Mayumbo, Burgos, downtown, dito sa Rizal Street. Meron daw kasi nag-post, tuyo na. Ako naman naniwala ko sa Sabado pa yun eh. O diba, nakapantalon ako ngayon. Pagtingin ko tubig pa. Sabi tuloy nung sinakyan kong tricycle na fake news daw ako. Pero, pagdating ko rin dito, sabi rin ni Richard, wala nang tubig. Yung pala ibig nila sabihin, wala nang mataas na tubig. Ayun. Pero may tubig pa. Hindi ba siya, hindi pa siya pwede lalakarin. Pwede lalakarin. Nalalakad nga natin yung hanggang tuhod eh. Pero, yun. Pwede naman yung tricycle eh. Tricycle ka na kahit na konti. Yun, update lang po natin sa ating mga kababayan. Meron pa. Huwag kayong lalo na dyan, sigurado meron pa yung sa Mayumbo, sa Burgos, at saka syempre yung mga kabahayan, hindi pa rin po susubside siguro. Pero sa Kalasyaw, tuyong-tuyo na Ayan. Tuyong-tuyo na nung siguro yun na naging basis nila kasi kahapon ba yun yung tuyong-tuyo na ulit Sabado. Sa mga wala na, tuyo na yung yung mga nabahang bahagi, tuyo na. Pero sa atin po, ayun. Pwede nang makakadaan yung mga sasakyan. Yun. Yun yung ibig sabihin siguro nung kausap ko, pwede na duman yung mga sasakyan, na yung mga takot, lalo na yung mga bababa yung kanilang mga sasakyan, pwede na dito sa Rizal Street. Ayan. Tsaka, sa downtown, tubig pa rin dyan nung nakita natin kanina, kaya tuloy niyabang ko, dire-diretso tayo kanina tubig pa talaga. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay September
29, nako, yung ating countdown, ilang days na lang bago Christmas. 89 yung nakita ko nung kanina. Ayan. Ilang araw na, Pasko na, no? Pero hindi, binibilang pa natin yung pagbaha dito. 9 days. Kasi nag-start siya nung Sunday, 21, yun na nag-start na ng may tubig. Konti yun ang konti. Yan, konti-konti. Pwede natin sabihin na wala pa. Pero meron ng konti. 22 Lunes, meron na talaga. At ngayon 29. So, bali, 2, 4, 6, 7, 8, 9 days na siya. Yan. Pagka itong baha to, bilang ko, hindi ko nakakalimutan. Yung last July, 12 days. Yung last 7 years ago yata yun, hindi ko na lang kung anong taon yun, yung hindi pa itinas ng kalsada, doon sa parte doon naman ang baha noon, 12 days din yon. Hopefully, hanggang 12 lang. Wala nang ika-13. Ayan. Lunes po ngayon at regular session ng Sangguniang Panlalawigan at may pasok na. May pasok na, no? Wala sinasabing walang pasok. Tignan nga natin. Baka naman wala pa rin pasok. Tapos may pasok na kung pasok irekyan. Siyempre lang naman wala nang pasok, no? 1 week na walang pasok. Ayan. 1 week talaga. 1 week walang pasok. Pati yung mga opisina sa gobyerno. Ayan, walang pasok yung iba. Yung iba meron tuloy-tuloy. Pero yung mga iba naman maski na gusto nila pumasok, maski gusto magbukas ng mga establishmento, wala rin namang mamimili. Kaya nga yung palengke talipapa, temporary diyan siya sa may Star Plaza. Higupin ko lang sandali itong kape ko. Lalamig na kasi, sayang kape muna. Sarap magkape kapag kaganitong yung pagkagising. Meron yung talagang gano'n na ritual nila. Pagkagising kailangan magkape. Parang yun na yung pangkumpleto na ng kanilang umaga. Ayan, kahit hindi na mag-almusal. Ayan, okay. May pasok na rin sabi nga natin may mga pasok na sa mga eskwelahan. At yung mga activities, may mga activities na itong gagawin sana ng 27, 28, 29 pero na-postpone na akala nila masama pa rin yung panahon. Tsaka siyempre hindi pa siguro sila nakapaglinis lahat-lahat. Yung activity ngayon dyan sa Kalasyaw, yung Saysay na Kalasyaw, isang invitational performance ito, intergeneration storytelling. Ito yung Saysay na Kalasyaw. Stage play ito na ipoportray yung history ng Kalasyaw, particularly yung kanilang mga simbahan. Ayan, lalong-lalo na sinasabi nga po ni Mayor Patrick Karamat na wala silang bundok, wala silang dagat. Kasi ito ng mga coastal areas. Yung mga coastal areas may bundok na, may dagat pa. Dito nga naman wala, flat. Meron sila baha. Ay, Diyos ko dahil. Meron sila lagi binabaha. Pero, dahil sa yung mga LGUs, gumagawa sila ng paraan para kahit pa paano wala silang may pagmalaking bundok at dagat katulad ng mga nasa western, nasa western Pangasinan, nasa mga coastal areas, na meron silang pinupuntahan talaga sila na maturista dahil nasa yung dagat nga nila at saka yung kanilang mga bundok ay umiisip din ng paraan din naman ang mga LGUs na gumawa ng paraan para makilala din yung kanilang lugar. So ang Kalasyaw, sabi nga ni Mayor Patrick, wala naman silang pwedeng ipagmalaki kundi ang history ng Kalasyaw. So ngayon nagsasagawa sila ng merong mamaya sana supposedly yung Saysay na Kalasyaw, isang fundraising event. Actually hindi sana siya fundraising dahil gusto nga ni Mayor Patrick na makapanood lahat ng kanyang mga kababayan. Ubusin ko na lang itong kape ko. Sayang talaga.
tinungga ko na lahat kasi lalamig na mamaya magiging ano na siya. Hindi na masarap. Wala naman siyang ice. Malamig lang. Masarap mang kape kapag kayo mainit-init siya talaga. Diba? Yung napapaso-paso ng konti yung yung dila mo. Ganon. Pero kapag ka malamig na, wala na yung hindi na siya, yung pagiging kape niya, nawawala yung pagiging kape niya, natawa siya na. Nawala yung pagiging kape. Lumamig na yung sayang talaga. Balikan natin itong Saysay na Kalasyaw. Itong Saysay na Kalasyaw, ito yung yung stage play ito na magpapakita nga ng sasalaysay nito yung history nga ng Kalasyaw na sana libre ito para sa lahat ng kanyang mga kababayan, lahat ng mga taga-Kalasyaw o kung sino gusto manood, lalo-lalo na particular yung mga taga-Kalasyaw, pero ginawa na lang itong fundraising event ng LGU para kumita at madagdagan daw yung pondo para sa mga para sa scholarship program nila, kasi nga ang sabi nga ni Mayor Karamat, konti lang yung konti lang yung kanilang pondo na makaka-accommodate ng mga scholars. 700 lang ang kayang accommodate na scholars, pero ang mga nag-apply daw ay may higit 1,200. So meron bibilang so meron mga 500 o parang 1,500 lang yata, 1,500 yata, o mga 500. May ganun, mga 1,200 yung nag-apply. Ayaw naman daw niyang siyempre ayaw naman nilang mag-reject. Masakit sa kanya, lalong-lalo na bata, itong mayor na ito, alam niya yung damdamin ng mga batang gustong-gusto talaga makapag-aral. So ito nga yung Saysay na Kalasyaw, ito yung parang first sa series ng mga fundraising campaign na gagawin nila para matustusan yung pag-aaral ng mga scholars ng Kalasyaw. Pero maliit lang naman yung presyo nito, parang 100, 200, 300 lang. 300 na siguro pinakamalapit, 200 yung 100 na yung siguro nando sa medyo malayo. Medyo malayo, pero malapit din lang naman yon kasi sa Kalasyaw Sports Complex ito gagawin. So postpone siya ngayong araw na to. Gaganap ito sa October 8. Ayun, akala ko nasa October na tayo, September pa pala. So October 8 next week 'yon, para mas 1 2 3 4 5 6 7 8 Miyerkules 'yon. Mahaba-haba pa rin yung paghahanda at sigurado wala nang bagyo. Pero kagabi, sino ba yung kausap ko noon? Tinitingnan daw niya yung October, meron pang mga 4. Ayun yung sinasabi ng mga malalakas na bagyo na darating. Huwag naman na sa next year. Pwede ba? Next year na, postpone nyo na, tani, we have enough. Parang ganun Sobra-sobra na dumating sa atin. Katatapos lang ng July. O di ba nagpahinga lang ng August, tapos September, October ulit. Huwag naman na. Next year na lang. Ayan. Itong October 8 na bagong new date nito, kasabay na nito yung Faces Kalasyaw, Celebration of Beauty. Ito po yung bahagi ito ng celebration kasi ng kanilang tourism month. Naabutan. Kasi September kasi tourism month yun. Naabutan na siya ng October. Ayan, dahil nga po kay si Nando, si Opong, although hindi siya pumunta rito, pinagandaan pa rin siya, at saka po ng Habagat. Ayan. Before Nando, meron pa, di ba? Yan, di na natin matanda sa dami ng mga bagyo na nagdadatingan. Good morning kay Sofia Mamaril. Yan, good morning din. Morning sis, kanto. Yan, itong Faces Kalasyaw, ito yung dating event kapag nagkakaroon ng Puto Festival, yung Miss Kalasyaw. So, 12, 24 lahat yung 24 barangays. At 12 babae at 12 lalaki yung kanilang magiging contestant. So parang nagbunutan sila kasi hindi naman pwedeng masyado daw mahaba naman kapag 24. Kaya 12 na lang to be exact. Bawat barangay may representative. So nagbunutan sila kung babae or lalaki yung kanilang magiging candidate. So yun, kaya 12 na lalaki at 12 na babae. Nung isinagawa, i-present sila noon sa actually hindi may press presentation kundi presentation lang, presentation of candidates.
ipinakilala na sila at kasabay na rin yun ng pag-meeting na rin ng kanilang mga talent scout, nung kanilang mga talent scout, nung kanilang mga tawag doon sa mga talent nga ba yon, yung kanilang mga yung nag-handle sa kanila. Ayun, maraming mga bagay-bagay na inayos nila noon. So kailangan talaga legit ka na taga Kalasyaw. Hindi pwede yung meron pang nagtanong kasi paano daw ba kung yung babae o yung lalaki o yung candidate ay taga Kalasyaw naman talaga. Kaya lang, nagpa-register siya sa Dagupan dahil sa scholarship. Yun. Wala na. Void na yung kanyang pagiging taga Kalasyaw kasi nagpa-register na siya sa Dagupan. Yun ang purpose naman daw niya para magkaroon ng scholarship. May ganun. May lumulusot na ganon. May mga ayun. Pero marami yun Marami yun. Siyempre hindi naman talaga mababantayan lahat ng mga kapitan kasi sila yung mga sila yung nagbibigay ng certification, lalong-lalo na kung yung bata nag-aaral dito sa Dagupan at nakatira naman talaga, nagbo-board doon sa barangay na yon. Maraming lumulusot na nagbo-board doon tapos magpapa-register na sila. Yon. Hindi sila flying voter kasi sila mismo yung sila mismo yung voluntaryong hindi sila voluntaryo actually. Gumawa ng paraan para makalipat dito sa Dagupan, makatransfer dito para maging matawag na taga Dagupan at sila ay makapag-apply ng scholarship. Para-paraan yan. Yan. Diskarte lang yan. Kung lusot. Ayan. Kapag hindi naman lumusot, hindi sila lumulusot. Ganun lang yan. Okay, so yung Faces of Kalasyaw, itong mga ito, na kasi ngayon parang lahat ng mga competition ngayon, requirement na talaga yung height. Swerte na matatangkad, 5'4", yung kinakailangan, pero mahirap pa rin humanap ng ganong karaming matatangkad. So, yung mga 5'3" o medyo bitin yung height nila, tinatanggap na rin para na makumpleto yung bilang at ang ginagawa na lang minus points. Binabawasan yung points nila. Kaya itong si matangkad, na kaagad, kumbaga sa advantage niya kasi wala siyang bawas. Ayun, meron na kaagad, tawag nito, angat na kaagad yung kanyang score dahil dun sa kanyang height. Pero yung iba kasi bumabawi sa question and answer. Yun. Kaya lang, yun nga, usapan niya, pwedeng manalo siya, pero hindi siya magiging kinatawan ng Limgas na Pangasinan na ginagawa po yan yearly at saka nagbibigay pong LGU ng kanilang mga candidate doon sa ginagawa po nilang search para sa mga search ng mga magaganda sa kanilang mga lugar. Okay, so yun nga po, napahaba natin yung background kung bakit na-postpone itong Saysay na Kalasyaw. Gaganapin daw ito supposedly today, 29, postpone ito sa October 8, 2025. Ang bilis po ng oras natin mga kaibigan, ganap na po alas 5:49. Babalik po tayo kagad pagkatapos po lamang ng ilang paalala. TWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas.
Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Oy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. May nagtatanong, may pasok daw ba? Ayan, good morning po, may pasok po ngayon. At may office kaya? May pasok na, maganda naman yung panahon. At wala tayo nababasang walang pasok, di ba? May nabasa ka ba? Richard, wala no? Wala advisory na walang pasok. May pasok na kayo kasi 1 week na. Ako nga excited nga akong pumasok di ba? Kapantalon pa nga ako Ayan, sabi ko nga na fake news ako. Sabi wala ng baha. Pero may konting baha, yon. Konting-konti lang. Hindi po siya marami. Ayan, konti lang yung baha. Pero wag kayong wag muna kayo magsapatos. Ayan, or kung magsapatos man kayo, bitbitin nyo na lang yung inyong mga sapatos. Okay? Kahapon pala World Rivers Day. September 28. Kadalasan kapag ganitong Rivers Day, yun, yung mga coastal clean up, river clean up, kaya lang siyempre katatapos lang ng bagyo at saka mga pagbaha-baha kaya wala pa. So, World River Day, bigyan daw pansin natin yung Agno River na isa sa pinakamahalagang ilog sa Luzon na may habang humigit kumulang 270 kilometro mula Cordillera Mountains hanggang Lingayen Gulf. Haba pala niya, no? Ito ay nagbibigay ng irigasyon, kuryente, proteksyon, laban sa pagbaha at kabuhayan para sa libu-libong pamilya sa Pangasinan. Kaya pangalagaan natin ito dahil ang malinis at masiglang ilog ay susi sa ligtas at masaganang kinabukasan. So, mahaba-haba yung kaya pala sinasabi ni Governor Gico na kung pwede yung pag-dredge sa Agno River, hindi lang dito sa Pangasinan, sasama na si Dagupan, at kung pwede sabi niya pati mga kalapit lalawigan, yung pala abangan niya hanggang Cordillera Mountains, so 200 kilometro. So importante dito sa Pangasinan muna. Yung Pangasinan muna yung kanilang i-dredge. Kaya yun po naririnig po natin ninyo na ibinabalita po natin. Ito po yung River Rehabilitation Program ng provincial government na nakita po nila na solusyon o isa sa masolusyon para po maibsan o mabawasan ng pagbaha. Ayan. Kaya sabi nga dito sa ang pangalagaan natin ang ilog dahil ito ang proteksyon natin sa baha. Ayan. Pero kapag silted siya at mababaw na, ayon, siya ang nagkokos ng baha. Parang gano'n umapaw na kasi yung ilog Ayun, di ba? Mapaw na yung ilog kaya bumaha. O parang siya yung cause ng baha. Pero actually, kung madedredge siya at talagang malalim, ayan, ma-i-spare na siguro tayo sa pagbaha. At yun ang unahin nga nila, yung bibig, yung mouth of the river, yung bibig ng
ng ilog. Ayan. Kasi yung bibig kumisan, pag sinara niya na yung bibig niya na, parang ano lang yan, parang laway. Pag sinara mo yung bibig mo, hanggang paway may laway, natakpan. Ganun, grabe naman no? Grabe yung aking example, bibig eh. Ang pag-usapan natin, literal. Sarap mo yung bibig mo, wala lalabas na laway. Pero pag dudura ka, inganga mo. Parang ganun, dudura. Parang ganun, yun lang, excuse me doon sa aking sa naisip kong example. Pero yun, yung mouth of the river nga po, yung uunahin po nilang i-dreads para mas mabilis po yung daloy ng tubig at hindi siya nababara, hindi siya bumabara. Kasi kapag ka bumara na, isa yun sa mga causes po ng pagbaha. So, kaya yan, ongoing na yung mga negotiations sa mga LGUs kung paano yung gagawin kasi hindi man basta-basta magde-dreads. Yung iba meron pwedeng maapektuhan ng mga establishment o siguro mga bahay na kailangang alisin, parang gano'n para makapaglinis kasi baka mamaya pag dreads sumama si bahay. May mga gano'n, di ba? May mga bahay sa mga gilid po ng ilog. Ayan, kabaluyan, sabi ni Pangasinan PDRMO, ang tubig baha ay delikado, maaari itong maglaman ng tubig, mikrobyo, chemical, at iba pang bagay na pwede magdulot ng sakit, gaya ng leptospirosis, kaya huwag lumusong kung walang proteksyon tulad ng bota, at hanggat maaari ay iwasan ito para sa inyong kaligtasan. Ayan, ingat lagi. Kaya lang, itong nakalipas, hindi talaga tatalab yung bota. So, kailangan, Richard, maghanap na kayo simula mamaya mag-canvas na kayo ng bota na hanggang baywang. Di ba meron yun, di ba? Yung pantalon siya, may kasama ng bota. Yan. Pero bota pa rin yun. Ang purpose ng bota. Kasi yung bota lang talaga na hanggang dito sa paa natin, useless. Yan. Kasi mas mataas yung tubig kuminsan. Tapos may mga sasakyan na walang pakae kapag mas nakikita nila may naglalakad, sige lang, mabilis lang talaga silang mag-drive. Feeling nila hindi dulap. Dapat kapag kabaha, considerate yung ating mga drivers, huwag kayong basta-basta huwag nyo namang paspasan yung pagda-drive nyo. Kawawa din yung makina nyo kapag pinasok yan ng tubig. So, ayun, ang tubig baha, may nakatago daw panganib. Hindi malinis ang tubig baha. Kung minsan pwedeng malinaw yan, kala mo, malinis, malinaw. Pero maaari itong maglaman yan na nakakapinsalang bakterya, mga virus, chemical, at iba pang pollutant na maaring magdulot ng malubhang sakit. So, iwasan ang lahat ng contact sa tubig baha para maprotektahan na iyong sarili at ang iyong pamilya. Okay? So, mga kaibigan, Lunes po ngayon, regular session, tsaka may pasok na yung mga pisina, flag raising ceremony days ngayon, at nung last, anong araw ba yun? Nagkaroon na special session ng Dagupan, at pasado na, yun. Pasado na sa ikalawang pagkakataon, ang state of calamity. Yan, state of calamity na naman. May nagtatanong, di ba kakaano lang nila ng state of calamity, ano ba? July ba yun, di ba? Na-declare na yun na state of calamity ng July. Ayan. Pero yun, sabi dito, actually, Sabado, Dagupan under state of calamity. Bad news, baha pa rin. Pero good news, mas mabilis na ang tulong, sabi ni Councilor Dada. So, sharing with you glimpse of our special session today. Kaya lang yung niya kasi, medyo masama yung boses niya doon sa hindi maintindihan. Garbled na maong. Kaya sabi niya, ilalagay na lang niya sa report niya yung updates ng mga department heads mula sa CDRMC. PARMC, City Agriculture, CSWD at saka City Engineering. Pati na rin daw mga kinatawan mula sa 6 na barangay lang dumating. Yung mga talagang bahang-baha, Pugo Chico, Pugo Grande, Lasip Grande, Maluwod, Mayumbo at Kalmay. So bilang konsihal, sabi ni Councilor Dada, ito yung mga tanong na direkta kong inihain. Fund utilization, magkano available, quick response fund at paano ito hahatiin sa rescue, relief at rehabilitation. So, immediate plan, ano ang agarang plano ng CDRMC, ilang pamilya mabibigyan ng food packs, at ano ang distribution strategy.
Hindi raw niya natanong dahil natapos agad yung discussion. Maliban sa immediate relief, ano ang mga long-term solutions laban sa paulit-ulit na pagbaha? O kasi minsan magagalit si Vice kapag marami kang tanong, Councilor. So ang highlight daw nasa dulo ng session, official na. Dagupan City is now under state of calamity. So ibig sabihin nito, taka muna. Kapag kasi pwede ka mag-loan sa mga, ito yung hinintay nila yung calamity loan. Kung nakapag-calamity loan ka na last July, pwede pa kaya mag-calamity loan, doble-doble. Pwede siguro, kasi state of calamity ulit So, ibig sabihin nito, mas mabilis nang mailabas ang pondo at may papamahagi ni ayuda. Yan, mga taga-Dagupan, may ayuda na. Mas maabot agad ang mga barangay para sa relief, rescue at rehabilitation. At mas madali ring humingi ng tulong mula sa national government. Yun, kapag pwede ka humingi ng tulong. Kasi, magsusulat ka limang DSWD, Dagupan is under state of calamity, any assistance you will give to the city of Dagupan will be appreciated much. Parang ganun siguro, Yan, kapit lang Dagupeño, yun. Ito, under state of calamity, ibig sabihin nga, sabi niya, ang ibig sabihin, mas mabilis na may lalabas ang pondo at may papamahagi ang ayuda. Tanong, hindi ba kaka-state of calamity lang? Tinanong ko rin yun kaka-lift lang daw. Na-lift siya parang, halimbawa, 2 days ago, na-lift. Tapos, kailangan ulit i-lift siya para makapag-declare ka ulit ng panibagong state of calamity. So, panibagong pondo yon. Kasi siguro baka kinulang na yung pondo, kaya kailangan ilip mo siya para makapag-declare ka ulit at makapaglabas ng panibagong pondo mula sa Calamity Fund. Ayan. Good morning, Sir Jojo Bauson. Good morning po. Oscar Dolermente, si Roberto Nimer, si Sir Napoleon ko. Good morning. At saka si Ma'am Divine. Kumusta na kayo? Rodel Idades Peralta. At saka si sino pa? Romeo Marinas. Yan. Yung aking kaibigan dyan sa si Grace Matros, saka si Nanay Dading, good morning, anytime soon, pupunta ako dyan. Anytime soon, pupunta ako dyan. Mama Taen Tropa, good morning, pero wala tayong sapat na oras, tabayanan po ninyo susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Yan, yung mga nagtatanong, nasaan si Karen Orly, kumusta daw si Karen Orly, kay Mapagat, mampapasyar. Ginagamit din niya yung kanyang, ginagamit niya yung kanyang vacation leave, which is dapat lang. So, nagtutour, nasa cruise si Ka-Aaron Orly. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras at tabayanan po ninyo. Yun nga, sabi ko nga, susunod agad, early in the morning, at si Ka-Aaron Liway ang inyong makakasama. Nakasama po natin sa technical side si Ka Richard Ulanday. Ako po si Ma'am Rose, Kuya Benji, good morning. Ako po, si Susan Valdez siya daw, at good morning po and ingat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.